Okay, so ngayon naman mga master, iba naman yung i-repair natin. Siguro hindi ko na matatandaan kung nakasampu o higit pa na sa kaka-repair nito, no? Gumagalaw, no? Gumagalaw. Pero yan nga, varnish lang ang inaano ko para humabol. At kundi lang naman ang mga niya galaw. So ito yung tako ni Sir Nico. Nick, shout out po sa'yo, sir. Nico Apilado. Yes, okay. So ngayon, para talagang totally ma-roll straight na siya at hindi na magkakaroon ng ano, kasi minsan talaga ang baluktot ay isa din sa dahilan na nagkukos ang nagkakaroon ng konting kiwal sa pag-varnish. Yung varnish kasi natin kapag mapasubra yung kabilang side, so posible na hindi mapapantay yung ano niya, yung distribute ng varnish. So isa siya mga nakikita ko. Ngayon para ma-sure natin na ano, ahitan natin ng panibago. Kumbaga sa varnish lang tayo mag-ahit, hindi na kasali yung pinaka mga kahoy niya. Varnish lang ang ano, manipis lang ang kailangan natin gawin. So kailangan muna natin na i-alignment natin dito sa pinaka-joint para bago natin i-ahitan. So ngayon, paano natin makukuha natin yung pinakasentro? Ito yung disentrado. So ngayon, ito yung kailangan natin isisentro. Ang tingnan masusunod tong parte na to. So maglalagay tayo ng dial indicator para makuha natin yung pinaka-center dyan. So yan mga master, yan. Ganyan yung pag ano natin para makuha natin yung pinaka-center. So yan, yan yung balaktot niya. Magmula dito, yan ang pinaka-angat niya. So kailangan pababain natin yung alignment niya. Okay. Andyan na. Ito na lang. Para talagang totally maalis yung ano niya kasi talagang yun ang problema eh. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na dineretso. Tinurunuhan ko na rin yung mga master kaya lang gumagalaw pa rin. Hindi ko alam kung hindi naman siguro naiwan to sa kotse niya para magkaroon ng reaction yung tako.